Okay, magandang umaga po sa inyo mga kapwa ko Pilipino, Kristiyano, Muslim, sanda ko man kayo naroon na mundo, naway nasa mabuti kayong kalagayan. Muli po sa Dalas Quatsero, nagbabalik. Shoutout nga pala doon sa mga Kalas Quatsero ko. Ingat po kayo. Naway nasa mabuti tayong kalagayan. So pasensya na po kayo mga boss kung hindi ako nagsasalita tungkol dito sa kaso ng FLM. Kasi sabi ko nga po, ipaubayan na natin sa otoridad mo na yan. Kasi nandun na siya eh. Gumugulong na hostesya. Kasi ang batas naman dito ngayon eh medyo may talim na, may ngipin na. So pabayaan sana natin siya. Kaya lang itong mga FLM vlogger, grabe, hindi talaga. Napakahirap nila. Matindi pa sa virus. Ayoko sana magsalita tungkol yan kasi ayoko po talaga yung mahirap po mag-usga sa kapwa. Diba? Kung ako man lumabas nung panahon na sa labas pa si Norman Magusin, kasi grabe yung kanya. Kasi nararamdaman ko nga po, sabi ko nga yung halos pareho lang kami galing sa mahirap na pamilya. Pero ito bandang uli, wala na siya. Tapos lumabas pa sa pastor. So ibang usapan na talaga sila. Iba yung lahi na pinanggalingan nito. Puno ka ng sinungaling. Sabi nga, kung ako man hindi man ako perfectong tao. Alam ko, wala akong perfectong tao, nakakagawa tayo ng mali. Pero at least paano, may konsensya pa rin tayo eh. May iral yung, may Diyos pa rin tayong kinikilala. Pero itong mga to, lalo po itong gusto ko lang bigyan ng konting boses itong dalawang vlogger na hindi ko alam kung anong tawag sa kanila eh. Anong klaseng ugali meron ito. Itong si Jojo de Guzman at ito si Macmac Pablo. Alam niyo mga boss, hindi ko alam kung anong itatawag sa inyo yung ugali ninyo, sobra. Ang tawag doon yung oportunista ba ang tawag doon? Wala kayong abag, wala kayong awa. Naatim nyo yung kinakain nyo, yung kinikita nyo, kung may pamilya man kayo, o singaw sa buo kayo dyan sa mundong ito, naatim nyo na gumamit kayo ng tao at pinapaniwala nyo itong mga sabihin natin kayo yung mataas na yung subscriber na nakukuha nyo doon sa mga subscriber nitong dalawang taong ito. Nakita nyo, hindi nyo pa nakikita kung anong klaseng tao itong dalawang ito. Grabe. Tama ba, normal ba yung pagsasalitang gano'n? Yung pinipilit kayo i-condition pa rin yung utak ninyo. Diba, sabi nga, napanood ko kasi yung vlog nila na sa FLM o si Norman Magusin, bibiyahe na ng Manila City Jail. Tapos magbablog sila ng ganon. Yung sinasabi nila na mabuti para mapunta doon. Anong utak meron kayo? Alam nyo ba yung ibig? Mas matindi po yan. Pag si Norman Magusin nakapunta ng Manila City Jail, hindi nyo ba naiisip o na-imagine ko anong tsura? Manghihiging kapalaran ng taong yun. Kahit na sabihin natin may mga nagawang masama yun para sa akin, sana bumisita kayo, tingnan nyo yung mismong kulungan. Hindi po ako nakukulong, pero dahil sa nangyari sa mga kaibigan ko, mga ilang malapit sa akin nun, sa katrabaho ko na napagbintangan, nabigyan ng na setup, alam natin doon sa trabaho namin, medyo kaya ako umalis doon kasi siyempre mahirap ang buhay doon. Kami po lineman po kasi ko noon, contractor po kayo ng Meralco. May mga kasamahan ko na sobrang gipit, siyempre nakakapagbenta ng hanggang sa napapasama ako doon kung masakit sa loob, pero talagang hindi ko makaya, kaya umalis na ako doon kasi sabi ko ilulubog ko lang sarili ko doon. So isang kasama ko doon na setup, yun, presinto pa lang po yun nung dinalaw ko,
Kita ko punong-puno yung presinto. Alam nyo kung saan nakaupo? Sa kapirasong pintuan ng CR nila. Ang CR dun bukas. Open. Imagine nyo kung ikaw makukulong. Yung pag-ihi mo, pagdumi mo dun. Ang dami nila. Alos wala nang malakaran dahil doon ang kahiga sa sahig. Punong-puno. Imagine mo, presinto pa lang yun. Damo ritong sa Manila City Jail. Anong klaseng utak kayo, Jojo de Guzman sa Makmak Pablo? Pinipilit nyong i-mindsetting yung tao na mabuti pa na mapunta sa Manila City Jail si Norman Magusin. Alam niyo ba mas maganda pa ang buhay niya sa NBI? At paano may electric fan, solo niya yung, kahit maliit yun, pero solo niya. Pero pag napunta na City Jail yan, imagine mo yung sardinas, pag binuksan nyo, ganun katindi siksikan. Ano ikakabuti ng tao dun? Nasaan ang konsensya nyong dalawa? Pilit nyong, sabagay, yun, diyan kayo nagsimula, yung mali, pinipilit nyong itama. Kumita kayo dahil kay Norman Magusin, FLM. Nandiyan kayo. Nakagawa kayo ng mga subscriber. Sana magising din kayo mga subscriber, yung follower ng dalawang taong ito. Isipin nyo bilang tao na lang. Harap nga kayo sa salamin. Kayong dalawa, Jojo de Guzman, Makmak Pablo. Titigan mo nga sa salamin yung sarili mo. Tanungin mo ba, may konsensya ka pa ba? Hindi ka ba nasiyan? Hindi pa kayo nasiyan doon sa pinagagawa nyo nung namalaya pa si Norman Magusin o si Francisco Leo Marcos? Nagtamasa kayo dyan sa YouTube, sa pagbablog nyo. Tapos ngayon, alam na natin, nasukol na yung tao. Nandun na nabasaan na. O kasuluyang gumugulong ang batas para usigin, ilagay sa talaga paglalagyan ni Norman Magusin. Nakakaawa yung tao pero nilulubog nyo lang. Sasabihin nyo mabuti pang mapunta sa City Jail, Manila City Jail. Anong mabuti doon? Yung pinapakita nyo sa vlog nyo tsura ng mga tao doon, punong-puno. At sasabihin nyo mabuti pang walang cellphone, bawal lahat doon, hindi maging bias. Anong hindi maging bias? Isipin mo nga, Jojo de Guzman, kung ikaw ikukulong doon, wala ka na, hindi ka pwedeng siga-siga doon. Ano yung VIP sinasabi mo, Makmak? Na may bibigyan siyang pribilehiyo, bigyan siya ng isang higaan doon na special siya. Anong palagay mo yung mga tao doon? At yung mga subscriber nyo, ano sa tingin nyo sa mga tao? Ginagawa nyo tanga kayo? Nadadala kayo ng kabuktutan ng kautakan nyo, kaisipan nyo? Sabi nga ni Sir Mike, yung bagong nagbablog ngayon, sobrang minamaliit nyo yung mga tao tulad namin. Ako, hindi ko masabing kasi hindi ko naman talagang gustong hanap buhayin yung YouTube Pero nagkataon dito nakatanggap ako dito kasi noong una nasa Facebook ako, hindi ko maipakita doon. Hindi nila may post yung sinasabi ko. So nabuksan ako dito sa YouTube. Hindi ako nagmamadali kung magkaroon man akong karir dito. Salamat dun sa mga nag-subscribe sa akin at naniniwala. Although hindi ako nakapag-update ng update dito kay Manggusin kasi ayoko po maging chismoson dating Kasi alam ko na nandun na siya bilang respeto rin. At paano tao yun Pero kayo wala kayong respeto sa kanya. Hindi kayo maabag. Sasabihin nyo mabuti pang nasa Manila City Jail. Alalahanin nyo. Naloko niya si Mayor. Diba yung sinasabing bigyan ng 250 sacks? O ano lang binigay? Doon man lang wala siyang nagawa
Tapos sasabihin nyo maging VIP sa loob. Makakasama ng mga batang city jail. Ha? At yung mga grupo-grupo dun. Anong mga babayan kayo musga? Isipin nyo nga. Lalo sa mga follower nito ni FLM at ni Makmak Pablo at ni Jojo de Guzman, yung iba pang vlogger dyan. Isipin nyo nga kung kayo yung malalagay dun. Sa NBA kasi hindi makaporma tong dalawang ito. Kasi takot kayo pumunta ron. Sabi ko nga, pumunta tayo sabay dun. Ako nakapunta dun. Nagawa akong pumunta dun hanggang sa opisina ni Sir Vic Lorenzo. Ginawa ko yun. Ilang oras ko nagpakitikot sa loob. Hindi man ako nakulong eh. O sabi nga, sino ka? Ako po nagmamalasakit na nagbibigay ng tamang impormasyon sa tao. Vlogger ka pala. O, hindi man ako kinulong nila kasi hindi naman bawal dun. Di ba sabi mo, opinion? O, nasa iyo galing bibig, opinion. Ibig sabihin, open yung pintuan ng NBI. Punta kayo dun. Isa sa inyo, hindi kinakadalaw kay Francis Leo Marcos na iniidolo nyo. Tapos ililipat sa City Jail, Manila City Jail. Tuwan-tuwa pa itong dalawang ito. Sasabihin nyo, i-condition yung utang ng tao. Huwag mag-alala. Mas maganda malalagyan nyo. Anong maganda ron? Mas maganda na nasa NBA siya. Kasi yung kulungan na nakikita nyo, di ba? May partisyon, may arang, at may electric fan siya. Doon na solo niya. Pag nasa Manila City Jail yan, nako, tamaan na sakit yan doon. Lalo sa panahon ngayon, siksika ng mga tao doon. Sasabihin mo, Pablo, maging VIP. Sino si Norman Magusin sa palagay mo? Ganun na ba katindi ang taong yan? Bagyo ang dating yung pagpasok doon. Baka lamugin yan doon. Alam mo may salitang takal? Baka hindi mo alam salitang takal. Makmak Pablo saka Jojo de Guzman. Alam niyo ba ibig sabihin ng takal, mga kababayan? Pagpasok sa lubong, bibigwasan yun sa pag tinanong anong kaso mo, lalong yung kaso niya. Human trafficking, ang bigat niyan. Lamugin yun doon. Hindi nyo kasi alam kung anong klase mga nasa loob ng kulungan. Yun ang ipagdasal nyo na huwag siyang takalan doon. Kung sabihin natin, 3 human trafficking, kung 6 yan, estapador. Kasi tatanungin doon ng mga yuryo. Kung lahat yun, kung pumitik na lang o kumurot na lang bawat isa nun, masakit yun. Alam mo ba, may takal binatawag doon. Yung sa lubong. Yun ang realidad doon sa mga kulungan. Ako nagsasabi nun kasi nakarating ako dyan. Hindi ako nakulong pero 2 kaibigan ko dinalaw ko. At ito pa matindi, mga bros, mga kababayan. Kapag nakulong ka at wala kang dalaw, kawawa ang tao. At pag dinalaw nyo, di ba, ang dami nyo, huwag kayong magkakamaling dumalaw kay Norman Magusin dun sa FLM sa Manila City Jail. Kasi bawat dalaw, may katumbas na yan, presyo. Yan ang realidad sa kulungan. Dinalaw nyo. Kasi bibigyan yan. O sabihin mong VIP yun dun, ano yan? Ganun katindi si FLM. Pag dumalaw ang isang tao sa kulungan, may katumbas yun. Kailangan may dala ka. Magbigay kayo dun para yung idol nyo mapangalagaan dun. Pero pag nagkamaling pumunta dun, sa dami ninyo, kurot na lang yun, baka ikamatay ng tao sa dami sa loob ng City Jail. Kaya huwag nyo sasabihin, dalawa kayong mas maigi pa nandun sa Manila City Jail. Anong kinaigi dun? Kung hindi ba naman kayong engot na dalawa? Huwag nyong ikondisyon ng tao. Kasi kayo, yung salitaan nyo, puro opinion lang kayo. Hindi nyo alam yung totoong nangyayari. Dapat bago kayo magsalita, sabi nga ni Sir Mike, may ebidensya kayo. Naranasan nyo man lang. Ako kaya bira ko lumabas kasi ayoko magsalita ng angin lang, yung nagbabase lang sa mga chismis na yan. Hanggat maaari may katotohanan na gusto ko ialad sa tao. Kaya doon sa mga follower to, magising kayo. Isipin nyo, kung ikaw
ang malalagay sa sitwasyon ni Norman Magusing o FLM. Ngayon dadaling ka sa city jail. Kikita nyo yung vlog kung napapanood nyo. Kung kayo kaya ang dalhin dun, wala na kayong kalayaan dun. Ultimo paghihi dun, paggutot mo, siguradong bawal. Pagdumi mo pa, pagkain nun, at siksikan sa panahon ngayon. Kahit noon walang pang virus, nagkakasakit ang mga tao dahil siksikan. Ewan ko ba, bakit ganun ugali nitong dalawang Jojo de Guzman, Mac Pablo. Grabe, hanggang nalagay na sa kumunoy yung tao, kakaway-kaway na, hindi nyo sinagip, bagkus tinapakan nyo, inululubog nyo ng gusto yung tao. Ganun kayo kasama. Nagamit nyo na, pinagkakakitaan nyo hanggang ngayon. Tapos ikukondisyon yung mga follower nyo, yung mga subscriber nyo ng ganon. Sabi nga ni Sir Mike, magigising kayo isang araw. Yung ganito kaliit na subscriber namin, na sinasabi mong dahil ang laki ng subscriber mo, baka yung magising kayo isang araw, wala na ni isa dyan. Then pinakita nyo ngayon, yung pag-vlog nyo na i-deliver na sa Manila si Sejel, si FLM, magigising mga tao. Wala kayong abag talaga. Grabe kayong tao, dalawang tao kayo. Super. Huwag nyong gawin, tanga kayo, ang mga taong bayan. At dito naman po kay Pastor Jerome. Hanggang ngayon, ako po'y mananawagan sa mga sama ng mga pastor, yung matitinong pastor. Bigyan nyo po ng aksyon itong taong ito. Itama nyo pong mali ang ginagawa nito. Ipakita nyo na kayo po'y alagad ng Diyos, nagbibigay ng mga salita ng Diyos, yung mga pastor na totoo. Pagpalasakitan nyo po ito. Dahil kasiraanin nyo po lahat ito. Dahil mga tao ngayon, gising na po sa katotohanan. Sabi ko nga po, dito sa bansang Pilipinas, dalawa lang dito kung gusto mo yumaman. Politika, reliyon. Nagkataon itong magkapatid na to, papunta dun. Dalawa yung kanilang pinuntaan. Tigisa, reliyon, politika. Lumalabas ang kulay mo, pastor. Sana nung umpisa pa lang, nagsalita ka na. Umaamin ka na unti-unti, pero pinipilit mo pa rin nililigaw ang tao. At doon sa mga kahanib nito, mga pastor, kasiraan nyo po yan. Huwag nyo sabihin na kukonsintiin nyo ang taong ito. At doon sa mga follower nito, na sinasabi may sambahan at reverend na to, magising kayo. Hindi tama ang pupuntaan ninyo. Maling tao ang nalapitan nyo. Na atim nyo, na nag-abang nagsasalita sa harapan nyo ito. O ngayon, linggo, magpipreach na naman sa harapan nyo yung taong yan. Maatim nyo yun. Tanggapin nyo kasi nungalingan ng taong ito. Mabuti pa, Pastor Jerome. Tama ka naman eh. Sa totoo lang, mga kababayan. Totoo naman. Ha? Totoo sinasabi ni Pastor sa umpisa pa lang na walang relasyon si Pastor Jerome at si Francisco Leo Marcos. Hindi po sila magkapatid. Totoo naman po yan. Ako nagsasabi sa inyo. Hindi po talaga magkapatid yan. Kahit sa inyo silipin, mag-imbestiga tayo, pa-NBI, pa-pulis, mga investigador, hindi po talaga magkapatid sila. Tama po yun. Dahil walang pinanganak na Pastor Jerome at Francis Leo Marcos. Walang record niyan. Pareho nga eh. Parehas na parehas ang estilo nito eh. Ba't hindi nyo magamit ang totoo nyong pangalan? Jose Marie Antonio Magusin ka. Norman Magusin. May AKA kayo pareho. May alias kayo. Ba't nakinahiya nyo ba yung Magusin?
Doon pa lang yung mga taga-sunod nito sa simbahan, kuno, sana nag-isip kayo. Hindi naman totoong pangalan niya yan Pastor Jerome. Oh, nickname niya. Pero iharap sa inyo, tatanggapin nyo. Pastor Jerome ang tawag nyo. Pero ang pangalan niyan, Jose Marie Antonio Manggusin. May AKA yan. Yung kapatid niya, Norman Manggusin, AKA Francis Leo Marcos. Iisa estilo nila Ito matindi. Alam mo, Pastor, baka isumpa ka ng kalakain ng may gawa sa mundo at may gawa sa atin. Kasamaan ang dala mo. Ito yung sinasabi ko mga kababayan. Magsiingat tayo. Sabi nga ni Kristo, magsiingat kayo. Maraming propetang, ang mga bulaang propeta lalabas at gagamitin ang salita ng Diyos sa pansarili ng kapakanan. Ito yan sila Kaya yung mga pastor na kung matitinong pastor, yung totoo na samahan, aksyonan nyo po ito si Pastor Jerome. Kasiraan pa sa inyo po yan. Wala. Ganun na talaga buhay dito sa mundo. Isang manluloko at isang naluloko. Isang manggagamit at nagagamit. Kayo po, itong pagbigay ko pong mensahe ito, nasa inyo. Kung gusto nyo panoorin, wala po kung basta ang sa akin, sinasabi ko po ang katotohanan. Tama na. Tuldukan nyo na pag-uusap yan. Usaping Francis Leo Marcos. Tuldukan nyo na po yan. Meron po tayong problemang malaki sa mundo at sa bansa natin. Ito dapat ang bigyan natin ng pansin. Pero nasaan kayo? Yung kabaktutan, pansariling interest ang laging nasa utak nyo. Magising kayo. Lalo doon sa mga Facebook na nagumagamit, mga DDS, SDS, anak ng teteng hanggang ngayon bulag kayo. Nag-vlog ako, di nyo pinapansin. Okay lang. Buti na lang may mga nanonood. Maraming salamat sa inyo. Ayan ang realidad. Ginagapang ng grupo nyo pero wala. Yung grupo natin, kasama ako dyan. Naamin ko, kasapi ako dyan. Pero, asan? Yung admin ng kaisa sa tapang, nasaan yung katarungan dun? Nag-post ako dyan, hindi nyo linalabas. Ganun na lang ba talaga? Pera-pera na ba talaga ang labanan? So, yun lang po mga katropa. Magising tayo sa katotohanan. Itong dalawang ito, tapusin nyo ng kaibangan ito. Doon sa mga follower, mga subscriber ni Macmac Pablo at ni Jojo de Guzman. Okay, bas nyo ako. Walang problema. Pero tingnan nyo po sa salamin ng sarili ninyo. Tanungin nyo, ilagay nyo sa katayuan nyo si Norman Magusin o FLM na ina-idol nyo. Ilagay nyo sarili na kayo siya, nadadalhin sa city jail. Natuwan-tuwa ba kayo? Samantalang mas masarap ang buhay niya sa NBI, kahit paano may pagkain na matino doon. Pagdating sa city jail niyan, kung ano yung abutan lang doon, yun, walang VIP doon. yan ang ilagay nyo sa isip nyo. Kawawa ang taong yan pag napunta sa city jail yan. At lalo yan pag na-deliver sa Muntinlupa. Kung kaya pa niyang budulin yung mga tao doon, bahala siya. Gamitin na niyang galing niya. Pero, ang mga tao doon, hindi mo kayang bilugin yung basta-basta. Yun lang. Good luck po sa ating lahat. Magsiingat po kayo. Harapin ang ating katotohanan. Huwag po tayo maging bulahan sa sarili ninyo. Hindi po tayo perfect, pero ilagay po natin sa tama. Mahawa kayo sa tao. Tigilan nyo na po yan. Hintayin na lang natin. Kasi itong si Jojo de Guzman, saka to si Macmac Pablo, may nagmamaniobra dyan. Hindi yan magdadaldal ng ganyan. Saka ito si Macmac Pablo na to, anak ka ng teteng Layo mo kasi dito sa Pilipinas kung nasaan ka mang lupalop ka Itong Jojo de Guzman, isa ka pa. Gamitin nyo interview pa kayo kay Pastor. Sus,
kahit anong gawin nyo, pag dugtong-dugtong yung ginagawa nyo, para kayong bituka na nagkabuol-buol, wala kayong direksyon na tama. Sayang ang pagkatao nyo. So good luck sa atin. Magandang araw po sa inyo lahat. Ingat po. Shoutout po sa inyo mga tropa. Ingat po kayo lagi. Pasensya na kayo sa mga hindi ko pag-update. Kasi ayan na eh. Pero itong napapanood ko ang gulo eh. Sige, ingat po tayo. Maraming salamat.